Lagay tayo ng chicken. Bawang at sibuyas. Lagay din tayo ng bell pepper. Lagay tayo ng konting mantika. Mga 2 tablespoon. Ayan. Tomato paste. And mga spices. Natin. Sa maging ganyan ang itsura niya mga kabisote. So, ayan na yung finished product niya na kinuha natin sa freezer. Inilagay ko lang siya sa isang ziplock pouch. Tapos nilagyan ko lang ng markings. Para kapag ka na-freeze, hindi na siya magdidikit-dikit. So, ayan, dahan-dahan ko lang siyang inaalis doon sa ziplock pouch. At in-transfer ko lang dito sa may plate. Sinubukan ko lang gumawa ng homemade version ni Kabisote. Kasi every time na kumakain kami nito sa labas o kaya sa restaurant, may kamahalan tsaka ang konti ng servings nila. Imagine, nasa 800 to 900 pesos din yung nagagastos namin ni Mrs. Dalawa lang kami makakakain nun. Imagine, almost 300 pesos lang nagastos ko dito sa chicken tsaka sa ibang ingredients. Tapos, 7 malalaking servings pa yung nagawa ko. Sobrang laking tipid nun. Hanggang gabi, pwede na namin ulamin to, Kabisote. Ayan, i-pan-sear lang natin itong chicken kebab natin. Naka low to medium heat lang pala tayo. Para naluluto talaga hanggang loob. Kapag malakas kasi ang apoy, sunog yung labas, hilaw yung loob. Ayaw naman natin kumain ng ganung pagkakaluto. O ayan, 3 matatabang chicken kebab yung first batch natin mga kabisote. Mga 4 to 5 minutes bago ko siya, ayan, babalik ta rin. Para buo pa rin siya at hindi mapuputol kapag binaligtad mo. Ayan, tamang-tama lang yung pagkakaluto. Merong browning sa labas. Siya nga pala, kung magustuhan at makatulong sa iyo ang recipe na to, paki-follow, like, and share mo na rin para makatulong din sa iba ang mga simpleng recipe ni Kabisote. At paki-comment mo na rin sa baba kung taga saan ka para mabati naman kita sa susunod na vlog natin. Habang nakasalang nga pala yung chicken kebab, naghiwa muna ako ng mga gulay. Siya nga pala, yung nabili kong chicken breast, 200 pesos ang per kilo niyan. At ito namang mga gulay, apakamura niya sa ngayon. Yung sibuyas, 40 pesos ang kilo. Yung kamatis, 25 pesos ang kilo. Yung namang romaine lettuce, 70 pesos naman ang kilo. Sobrang nakakatuwa dahil ang mura ng gulay ngayon. Ayan, okay na. Pwede na tayo mag-plating mga kabisote. Itong sunny side up egg, optional lang yan ha. Sobrang kailangan ko lang yan sa diet ko kaya naglalagay ako ng itlog lagi sa pagkain ko. Ayan, 2 malaking piraso yung ilalagay ko. Doon sa kinakainan namin yung isang piraso na yan, hahatiin lang sa gitna. Yan na yung serving nila. So dito, hindi talaga tayo mabibitin. Buong pamilya pa ang makakakain. Talagang makakatipid tayo ng husto dito mga kabisote. Kailangan maging madiskarte, lalo sa panahon ngayon. Imbis na responsibilidad ng gobyerno yung mga mahihirap, pinapasa pa sa ating mga taxpayer at middle class yung responsibilidad ng gobyerno. Sabi pa ng isang senador na magtulong-tulong daw tayo para matulungan natin yung mga mahihirap. Wala namang masamang tumulong. Ang problema, bakit kaming mga nagbabayad ng buwis ang kailangan mag-shoulder ng mga kinukonsumo nilang kuryente? Hindi ba dapat doon sa mga binayad namin na buwis na lang kunin ng gobyerno ang itutulong doon sa mga mahihirap? Aray ko! Sana sa mga sahod na lang ng mga walang kwentang politiko kunin nila yung mga subsidy o yung mga ayuda na binibigay sa mga mahihirap. At wag nang iasa sa mga middle class. Masakit man sabihin, overtax pero underserved tayo. O siya, mabalik tayo dito sa niluto natin ng chicken kebab. Nanamnamin ko na lang maigi itong niluto ko. At para kahit pansamantala makakalimutan ko muna yung problema.
Kaya mag-focus na lang tayo dun sa mga bagay na kontrolado natin. At wag na wag nating kalilimutan na magpasalamat sa may kapal. O siya, ano pang hinihintay mo, Kabisote? Tara, kakain na!